Ngayong araw nga mga mare, magluluto naman nga tayo ng munggo para sa pananghalian. Napakagaling nga lang din nung ginamit ko nga panglinis nga ng uling sa mga kaldero nga natin. Sa awa nga ng Diyos ay okay na nga si Gael. Tingnan nyo naman, napakasigla na rin talaga at tuwang-tuwa nga sa face mask niya. Kasi mga mare, sinasanay na nga rin namin si Gael na matuto nga sa face mask. Kaya naman tuwang-tuwa nga nung makita nga yung itsura niya sa salamin. Siya mga mare, hindi pa rin naman tapos ang paghuhukay nga nila dito. At eto nga si mama, maagang-maaga pa lang ay nandito nga at namamasyal na nga sila maglola. Hindi naman nga halatang bagong gising nga etong si Gael dahil namamaga pa nga ang mata. At tingnan nyo naman yung mata niya mga mare. Dumaan nga rin ditong nagbebenta nga ng hipon kaya bumili na nga rin sila para sa pananghalian nga rin natin. At magluluto rin nga ako ng munggo dahil kahapon pa nga sana yun. Pero dahil umalis nga kami, hindi nga naluto, ibinabad na nga lang. Kaya naman ayan, abalang-abala pa nga rin sila dito mga mare. Ako naman ay naging busy nga rin dito. Kung napanood nyo nga yung kagabi, yung binabad ko nga yung mga kaldero, kaya nga lang hindi ko na may papakita sa inyo kasi nga nagluto nga sila ng maaga kaya ginamit din nila. Sakto naman nga mga mare, mauling pa nga itong takore kaya ito na nga ipapakita ko nga sa inyo kung talaga naman effective nga itong ginagamit nga natin na Shine Pro. Kaya yan, in-sprayan ko na mga mare pero nagulat nga ako, isang spray ko pa lang kitang-kita na nga at nabubura na nga yung mga uling. Ito nga mga mare, takore nga natin ay talagang napakatagal na nga nito bago nga malinis. Mula nga nung nagamit to mga mare, hindi na rin talaga nakuskusan nga yung uling kaya napakatagal na rin talaga. O siya, ito nga sila tatay, kumuha na nga rin ng talong at okra dahil may talong na nga tayo at ito nga si tatay nahulog pa. Dahil magsisigang naman nga tayo mga maring hipon at ito na nga yung naging itsura niya pagkatapos kong ibabat, halos wala pa naman tong isang oras. Bago nga tuloy ang linisin yung takuri natin, inasikaso ko muna nga ilulutuin nga natin dito ng mga gulay. Habang nag-aasikaso nga ako ng mauulam, ito nga si Eric busy na nga rin dito sa paghuhugas nga ng ginamit nga kanina. Kaya naman nga ako, minamadali ko na nga rin yung ginagawa ko para may pakita ko na nga rin sa inyo kung okay na okay nga itong ginagamit nga natin para dito. Pero eto na nga yung kinalabasan niya mga mare, pinalambot niya nga itong uling. Ngayong wala siyang pang-spray, talagang mangangawit nga yung kamay mo para mapakinis nga ito. Pero nung nilagyan ko nga ng pang-spray, talagang lumambot nga siya mga mare. Sabi ko nga sa inyo, binabad ko nga siya pero kada nga kuskus ko ay nilalagyan ko pa nga rin. Pansin ko nga rin na malambot nga rin siya sa kamay. Pero ang masasuggest ko nga sa inyo kapag gagamit nga kayo nito, maganda nga gumamit kayo ng liha. Kaya naman steel wool mga mare. Di kasi ako nakapagdala ng steel wool kaya ang ginamit ko ayan na nga lang. Itong si Eric, pinakuha ko na nga rin dito ng kangkong para nga makapag-imay-imay na nga rin para sa ganun pagkatapos ko nga dito ay maluto na nga rin siya. Eto mga mare, yung masasabing magandang regalo sa mga nanay nga natin na nagagalit kapag nauulingan nga yung mga mahalin nga nilang kaldero. Aminin nyo mga mare, may mga ganong nanay talaga o kahit kayo mga mare. Tipong nag-iipon nga kayo ng mapuputing kaldero at kapag sinarang ng mga anak nyo ay talagang nagagalit kayo. Masasabi ko nga maganda siya kaya sulit na sulit nga rin yung binili ko nga dito. Pag kasi may binibili nga ako ng product na hindi maganda ay hindi ko na nga pinupost yun para hindi nyo na nga rin bilhin. Dahil napakahirap kitain ngayon ng pera mga mare. O siya, eto nag-aasikaso na nga ako ng munggo nga natin. Habang naghahalo nga ako ng munggo ay naalala ko nga nung unang-unang luto ko nga ng munggo noon. Nga nung si mama, ang kasama ko lang yung pinsan ko nga na medyo mas matanda nga sa akin. Tapos inutusan nga ako ni mama na ibabad nga yung munggo. Hindi ko naman nga inaakala na kailangan pala yung pakuluan. Ginisa ko nga lang mga mare. Hindi nga nung naluto ay mas matigas pa nga sa ulo ko yung munggo dahil hindi nga napakuluan. Kaya mula nga nun ay tinuruan nga ako ni mama na dapat daw kapag nagluluto ng munggo ay dapat pinapakuluan bago nga igisa. Mas masarap nga yung medyo dudurug-durugin mo nga ng kaunti. Syempre mga mare, kung munggo ay kailangan din natin ng ampalaya. Dahil wala nga tayong malunggay kaya ampalaya na lang. Ito naman talaga ang madalas kang nilalagay. Saka ito nga ang paborito nga ni Ran mga mare. O siya, eto't hinalo-halo ko na nga rin pagkatapos ko nga igisa. Chika ko na ba sa inyo mga mare na nanganak na si Chacha? Ewan ko mga mare kung kilala niyo si Chacha pero ito nga yung anak niya. Nako mga mare, alam niyo ba kung ilan nga yung anak ni Chacha? 5 piraso lang naman. Pero ang nakakatuwa nga doon anak nga yun ni Chuchu kaya kamukhang kamukha niya nga lahat. Siyempre, ang masarap nga nasahog nga sa munggo, eto nga mga mareng chicharon. Abay, chicharon nga lang sapat na nga sa sahog nga sa munggo mga mare at sabayan mo pa nga nitong ampalaya. Kaya ayan, hinalo-halo ko na nga rin para makakain na nga rin tayo maya-maya dahil may lulutuin pa nga akong sinigang na hipon. Ay sus, paano naman nga ako nito mga mare gaganda kung lagi nga ako nasakalan, napaka-uso. Pero minsan mga mare, pag sinasabihan hindi ako maganda, hindi na ako nasasaktan. Pero kung noon ko nga naririnig yun mga mare, talagang iiyak nga ako kay mama. Siguro nasanay na nga rin ako sa mga ganong salita. Sa totoo lang, naniniwala naman ako na wala naman talagang maganda at pangit. Diyang magkakaiba nga lang talaga tayo ng itsura. At yung pagkakaiba nga natin ay nga yung pagkakakilanlan ng
bawat isa. Magkakamukha nga lahat ng tao, di mga mare magugulo rin tayo. O siya mga mare, eto tapos na nga yung hipon na niluluto ko, saan na nga tayo napunta. Pero eto tapos na at napakasarap nga ng sabaw nga nito, maasim-asim din talaga. Kaya sabi ko nga kay Eric, humigop nga siya ng mainit na sabaw at maasim nga to para nga sa ganun mawala ang sipon niya. Pumunta na nga rin dito mga mare sila Kulot para kumuha na nga rin ng ulam, kaya dinala nga nila sa kabila. Dati nga basta hipon ayaw na ayaw niya nga talaga mga mare. Palagi ko nga niloloko kapag nga alak gustong gusto niya, pero pag masarap na ulam ayaw niya, sa magkaiba naman daw yun. Pagkakatanda ko nga kung bakit ako natawa, meron kami pinagkukwentuhan nga nito. Kaya lang nga nakalimutan ko na nga rin kasi kahapon pa nga nangyari. Aalala nyo nga rin mga mare, etong isda dala pa nga ni tatay mula nga nung ng isda siya nung nakaraang buwan pa nga ata to. Sabi nga ni mama mga mare ibilad nga daw, kaya lang inihaw na nga lang ni Kuya Richard kasi wala rin namang araw. Eto nga't nakakatuwa nga yung nabili ko nga rin mga mare sa online na sapatos nga ni Agatha. Nasa 200 plus nga lang to, pero napakaganda rin talaga niya. Mas uso na nga yung ganito mga mare, plastic nga lang siya kasi hindi mo na nga kailangan lagyan nga yan ng pampakinang at pampakinis. Food nga doon, tamang-tama to sa tag-ulan dahil nga mga mare malapit na nga rin ang tag-ulan. Ang nirequest nga ni Agatha may heels nga mga mare, kaya nang binili ko nga sa kanya, pero hindi naman nga sobrang taas. Sa unang tingin nga mapagkakamalan mo nga siyang leather mga mare, pero hindi nga plastic nga lang to. Kahit nga si Kulot mas gusto nga ito mga mare kasi nga hindi na nga daw niya kailangan pang mag-alala kapag tag-ulan. Ito na nga mga mare yung update nga dito sa lababo natin. Masasabi ko nga maganda pa nga rin siya at wala rin namang nagbago. Tingnan nyo ganito kabilis nga maglinis dito kapag mauling. Sa ngayon sa magugustuhan nyo mga mare kapag ginawa nyo nga to sa lababo nyo. Kung naka-tiles nga to talagang madikit nga yung uling, pero dito nga mga mare sobrang bilis ko nga lang malinis. Kung mapapansin nyo nga wala nga pala dito si Ran kanina dahil nga nagpasahod nga siya. Kaya anong oras na nga rin siya nakapananghalian, at eto nga kinahapunan inaasikaso niya nga rin dito yung mga gilid-gilid. Kaya nga bukas mailipat na nga rin dito mga mare yung sofa set nga natin para nga sa ganon malinisan na nga rin. Kuya Richard naman nga sinamantala na wala ngang init mga mare para makapaghukay na nga rin dito kasi mahirap din talaga kapag mainit o siya biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naabutan nga kami dito mga mare ni Agatha sa bahay, kaya etong sila Ran hindi na nga namin napuntahan. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit!